Good morning, Collegiate Americans! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Americans na maghahatid sa inyo ng latest update and fresh happening single sa TVJ and Legit Americans. And for today's video, ang ating nga pong mainit na pag-uusapan ay pumapatungkol po sa TV ratings na kung saan ay pumapang ilalim po ng Itbulaga tape. So, narito na naman. Kawawa naman po ang sinapit ng Itbulaga dito sa Tape Inc. Pagdating po sa performance or sa laban-laban ng mga noontime shows. Yun lang naman. Dahil parang hirap na hirap nga po ito makipagkompetensya sa mga kalabang noontime shows. Dati-rati naman po hindi ganito. Simula po nang talagang sumikat ang Itbulaga ay talaga namang effortless na po ang kanilang pagiging number one. At hindi kailangan pong makipagkompetensya. Yun po yung tamang term. Dati hindi po kailangang makipagkompetensya ng Itbulaga nung TVJ po, nung nasa TVJ pa, or ang TVJ ay nasa Itbulaga, GMA7. Pero ngayon, parang kinakailangan nilang makipagkompetensya at hirap na hirap po sila. At as expected, ang TVJ po ay effortless sa pagiging number one. Ang ibig pong sabihin natin doon, mga ka-OG, sa pagiging effortless, hindi dahil sa hindi na po sila na bumubuhos ng effort. Nagbubuhos po sila ng effort para sa mga viewers, hindi po para sa kalaban. Alam niyo yun, nagigets niyo po ba yung ibig kong sabihin na ang TVJ, ang ginagawa po nila ay para makapagpasaya ng mga tao. Ginagawa nila ang lahat ng effort para po sa atin, hindi para makipagkompetensya sa kabila. Bakit nga naman makikipagkompetensya ang TVJ sa mga segments, kayang-kaya naman po nilang gumawa ng mga unique segments and mga pakulo na talaga naman pong kayang-kaya nilang pasikatin. Yung kabila, gumagawa po sila ng gimmick, gumagawa sila ng segments. Kung gumagawa nga, ay para po ito matalbugan ang EAT, para matalbugan ang Showtime. So, parang lahat na lang ng kilos, ng kabila, pakikipagkompetensya sa mga segments and content ng kalabang noontime shows po nila. Samantalang ang TVJ, ginagawa nila ang mga segments nila, ang pagpapasaya, ang mga gimmick nila para po sa mga manonood. Yun po yung malaking kaibahan. Paano po natin nasabi? Kasi ang TVJ, lagi pong nangunguna yan sa paggawa po ng segment. Ibig sabihin ay mga viewers ang inaalala po nila, baka maganda to at kagiliwan ng kanilang mga manonood. Pero yung kabila, kapag may nakita na may bagong pakulo, ang EAT ay ginagaya po nila. So ano po ibig sabihin nun? Hindi nila yung ginawa, yung pakulo na yon para sa mga tao, kundi para makipagkompetensya. Pero bago ko po pala ipagpatuloy ka, OG, kamusta po yung ating audio? So kagabi nabasa ko yung comment ni Sir Nathan Wayne de Vera. Mukhang humina raw na naman yung audio natin. So pa-check na lang po ngayon, guys. Okay na po ba? At the same time ay nais ko po muna magpasalamat din sa inyo sa walang sawa po ninyong pagsuporta dito sa ating channel. And sa lahat ng nandito ngayon nakikinig at nakatambay, kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating munting YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una po kayo sa mga update na atin pong inilalabas araw-araw. And ang mga nakikita nyo nga po ka-OG sa inyo pong mga screen, yan po ay ilan lamang sa mga kaganapan kahapon. Mga nangyari po sa EAT show. And ang ilan po ay malungkot dahil hindi po nila nakikita pa rin si Maine Mendoza. Pati po si Atasha tila wala nga rin daw po dito sa EAT. Kaya naman mayroon pong ilan na malungkot. And nagtatanong ano po kaya ang meron. Bakit tila wala pong Atasha kahapon.
Hindi kaya nakarami na po ng tapings ang TVJ and Legit Lubricants bago pa man na kanila pong ipapalabas every Monday, kasi alam naman po natin na Monday at Tuesday taping po sila, or recorded lamang po yung kanilang mga pinapalabas. So po pwede no na nakarami sila ng nakarami na po sila ng take po ha, hindi tape. Nakarami na po sila ng take ng recorded mga ka-OG bago pa man dumating si Atasha, kaya wala po siya dyan. So try po natin sa mga susunod po. Malay po natin ay nandyan po muli sa Atasha. Samantala, special shoutout po pala sa ating masusugid na taga-subaybay. So una po dito na shoutout po kay Raquel Glory. Ayan, 144 Legit TVJ Lubricants. Shoutout po and magandang umaga. Ganon din po kay Hermaine Hilario. Ayan, napakaganda naman ng boses mo. Huwag kayong ganon. And kay Miss Alita Movilia. Ito'y masugid po natin taga-subaybay. Shoutout po. Good morning, Gandara SRU. God bless you and your family. Thank you so much, Miss Alita Movilia. Again, good morning and shoutout po sa inyo. And para naman po sa mga nagtataka ka-OG na parang bakit parang may mga putol sa atin pong mga videos, no? Na-trim po kasi natin yan kagaya po nito. Lahat ng videos na mayroon po nitong sumasayaw si Kuya Wally or si Lola Belen ay na-copyright po yan. At tinanggala, blinak po ng TV5. So, much better na trinim ko na lamang po yung video para still mapapanood pa rin po ninyo yung atin pong vlog. So, kung makikita ban po ninyo na parang may mali at kulang, yun po yung dahilan. Tinanggal na po natin yung mayroon pong mismong video na yon. Samantala, narito naman po ang noontime shows ratings mga ka-OG October 5, 2023. Parang may naghanap sa akin kagabi ng TV ratings. So, narito po, no? Ang EAT October 5 po ay mayroong 4.5%, 3.8 ang Eat Bulaga, and ang Eat Showtime po ay 2.8%. So, nangunguna po dito in TVJ and Legit Lubricants. Kaya naman, congratulations. Nananatili po tayo number 1. And October 6, 2023 naman, makikita po ninyo dito, no? Na pumapang ilalim na nalamangan na po ng Eat Showtime ang Eat Bulaga. So, 4.4 po ang EAT, nananatiling number 1 tayo, nangunguna. Ang Eat Showtime ay 3.8%, samantalang ang Eat Bulaga ay naungusan na ng Showtime with 3.7% lamang. So, ayun, mga ka-OG, pumapang ilalim na naman po sila. So, dahil dito, napakarami pong bagay pala na dapat po nating ipagpasalamat ka-OG. Kagaya po ng kahit papaano, hindi naman po nararanasan ng EAT na pumaang ilalim po sa TV ratings. Kung minsan mang maungusan ng Eat Bulaga ang EAT, ay minsanan lang naman po iyon na one day, last day, ganon. Pero hindi po natin nararanasan ang pumang ilalim. At ibig sabihin lamang po nun, talagang competitive po tayo at hindi po tayo matatalo basta-basta na lamang. Kung ano man po, bumaba man saglit, yun ay dahil pilit po tayong binabato. Pilit na binabato po ang EAT show. Samantala, pag-usapan naman po natin ang mga kaganapan kahapon na talaga naman pong sobrang lap trip. Kita nyo naman po sa audience, di ba? Yung TV audience po, TV audience, live audience po sa studio ay talaga naman pong tawang-tawa. So, ayan, makikita nyo po dito ang mga live audience. Talagang aabot na hanggang tenga ang kanila pong pagtawa kasi super lap trip and successful po ng Monday episode ng EAT. Yes, very successful dahil ultimo po ang mga commercials kahit Lunes na Lunes ay nag-uumapaw to the point na yung pangmalakasan po nating episodes every week
ay mas mataas po ngayon ang nakuha po nating commercial. So congratulations sa TVJ and Legit the Recads. Marami nga pong nagsasabi na gawin na raw po na Legit the Recads itong si Camacho Man. Tuwan-tuwa po ang lap trip po talaga no, every time na ito po yung nag-guest sa E80. Talagang tawa po ng tawa ang mga manonood. And eto pa nga, inokray po ang sarili. Sabi nga, Boy Kulit, pinalabas ng mga security guard ng TVJ matapos kumanta ng Macho Guapito. Paano pa ako makaka-shoutout nito? Hashtag Boy Kulit. So, kayo po ba ka-OG? Dito lang po muna ang ating masasabi at ma-update ngayon. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.